dito sa bahay ko. Ito. Ganda oh. Yan. Pero lagot tayo kay Coast eh. And guys, muntik ko nang makalimutan. Meron palang offer sa akin sa Coast Residences. 18 to 20,000, 1 month security deposit, and 3 months advance. Yun yung offer. So, wala pa rin naman internet doon daw. Hindi pa na-aayos. Pero may renter na. May nag-offer na sa akin kanina. So, let's see. Welcome back again to my channel. And thank you for watching. So, natapos na kami sa Coast Residences. So, nandito na kami sa shore para mag-tour sa mga unit. Kasi kailangan kong i-check isa-isa yung mga unit. Kung ano na ba ang mga kulang pa. Kasi may renter na po dito. Napirmahan na yung contract actually. Kahit hindi pa siya ready, pinirmahan na nila sa akin yung contract. Ayan, so ito, i-check natin lahat. So kung matatandaan nyo, ito yung for sale ko dati. So may nakabili na po nito, tapos ngayon may uupa na. So ayan, halika na, tingnan natin. Ayan, so nagpalit kami ng ilaw dito kasi busted. Tapos nag-request sila ng kettle. Bas okay na to instead of TV kasi nag-a-ask sila sa akin ng TV. So sabi ko, baka pwedeng wag na TV. So, pinalitan nila ng kettle. Di ba? Mas mura. Tapos, ayan siya. Inayos ko lang yung ibang mga may sira. Tapos, yan. Nandito na tong ibang gamit dito. Itong rep, nandito na to dati. Kasama na sa binili. Itong, dati the oven ba? We are the one who put it? Or it's included na? Ito, dining table. Tapos, nagpalit nga kami ng light kasi busted nga siya. Ngayon, sobrang liwanag na. And then, to sofa. Ang aking famous sofa. Tapos, naglagay kami ng bed. Queen size kasi couple lang or pang single person lang. Tapos, ito, napakalamig ng aircon. Tapos, ito, ang nakalimutan ko dito. Taran! Wala pa siyang wardrobe cabinet. So, bukas, papadeliveran ko siya ng cabinet. And, meron pang isang problema dito akong nakikita. Ito, ang curtain rod ko sobrang sobrang payat. Hindi na ito kayang hawakan yung kurtina. Blackout to, total blackout tong kurtina ko. Ayan white yung backing, total blackout. Ayan, so hindi niya kayang hawakan yung kurtina kasi napakapayat niyan. So kailangan dito 1 inches na curtain rod. Nandito na kasi yan dati pa. Kaya nandiyan yan. Pero papalitan ko siya. Ang aircon natin malamig naman. Tapos ang ating fire extinguisher. We are doing about the fire extinguisher? No? Okay. So, ang kailangan natin ay ang toilet seat, malinis, maayos. Ang toilet seat, maayos. Cabinet, curtain rod. Tas light, okay na. Napalitan na ngayon. Ayan o. Palit na. So, punta na tayo sa next unit. So, ito yung pangalawa nating unit dito sa Tower 1. So, ngayon naman, pupunta na tayo sa Tower 2. Kasi nasa Tower 2 yung 8 pang unit. So, mag-access tayo sa amenity papunta ng Tower 2.
muna natin dito sa Unit 1224. Ayan siya. So, yung client dito, ang na-request nila, bunk bed, dalawang bunk bed. So, dalawang bunk bed ang nilagay ko. Ayan. Dalawa siya. Tapos, nagpa-request pa sila ng isang maliit na cabinet. Ayan. Kasi, dahil 4 nga titira, kailangan daw madaming cabinet. Ayan siya. Ito hindi nagdag na cabinet. Okay, good na dito sa unit na to. Wala nang problema. So, dito na tayo sa pang-4 na unit. Ayan na. Ito din, dalawang bunk bed. Tapos, ayan yung cabinet na dinagdag. So, ayan, 836 tsaka 837. Sa akin yan dalawa. Ako nag-handle niyan. Ako nag-handle niyan. So, ito, queen size bed. Tapos, sofa. So, may bago akong style ng sofa ngayon. Ang cute. Sofa bed yan. Ang cute niya. Tapos, ito yung steel frame na queen size bed. Tapos ganyan. Ayan, so ito po yung itsura ng 1 inch na curtain rod. Ganyan dapat makapal. Kasi hindi niya kayang hawakan yung kurtina pagka manipis lang yung gagamitin natin. So, ito yung isa, kabaliktaran lang ng layout ng kabila. So, meron pa ako itong napapansin. Ayan, ang salamin hindi pa nakakabit. Sige, bukas ikakabit ko yan. Tapos yung sopa, ang cute. Ang cute talaga nito. Ayan. Ganon din siya. Ganon din yung furnishing sa kabila. Parehas. Rented na po ito, ha. Ito guys, may nag-rent dito. Nag-forfeit sila ng contract, pero walang tumira. After 2 months lang. Kaya tingnan nyo, ang kapal ng alikabok. Nag-forfeit sila ng contract. Luckily, napaupahan ko rin kaagad. Swerte ni ma'am, di ba? Hi ma'am! Thank you for understanding. Kasi syempre, yung iba kasi nawalan ng trabaho. Tapos nag-positive sa COVID. So, uuwi sila. Tapos, syempre, naiwan yung unit. As in, ito, walang gumamit to. Bayad siya ng 2 months. Pero nga lang, na-forfeit ang security deposit. Kasi nga, hindi naman natuloy yung 1 year na contract. Naka 2 months lang sila. Pero walang tumira. See? As in, wala talaga. Tapos ngayon, naparentahan ko na. Ilang weeks lang ang naan namin hinintay. So, ito na yung last unit. Para mabuo ang 10. Okay na rin siya. Ang kulang ko na lang dito ay sofa. Taran, wala pang sofa. So, bukas, di-deliver yung sofa. Ayan. So, another queen size bed.
Ayan. Hi guys! So for today, pag-uusapan natin kung gaano kaimportante ang location sa pag-i-invest ng real estate property. Mapakondo man yan, house and lot. To give you a brief background po dito sa area, noong 2016 po, C Residences po yung hawak ko. So sa C po ako nagsimula, sa C Residences. So dati po nakatira kami sa C Residences, ang rent namin doon is 18,000 lang. 18,000, yun na po yung pinaka cheapest, 18,000 dati. Tapos, noong 2016 din, doon ako nag-take ng board exam. So, yan. So, bakit ko nakita yung potential dito sa lugar na to? Kasi, unang-una, si SM, ginagawa. SM Mall of Asia, that time, hindi pa siya masyadong tapos, pero ginagawa siya. Tapos, excuse me. Tapos, si Residences pa lang ang building, ang condo. Ang Shell, that time, patapos na. Yan, patapos na yung Shell noon that time. Ang mga nandito noon, yung Solemare, yung kasabayan niyan ni C Residences. Yan. So yun, so nung nakita ko yun nakita namin na ganun yung potential niya. So yun, nag-take nga ako ng board exam. Tapos luckily nga, pumasa ako ng board exam, kaya naging licensed real estate broker po ako ngayon. So ngayon, ang focus ko po, pre-selling, resale, tsaka po itong renting. So, para all-in-one na, 'di ba? Para matutulungan ko rin yung mga unit owner. Yung mga rent na hawak ko dito, hindi ko po yun nabenta noon kasi nauna na silang bentahan bago pa ako maging real estate broker, bago pa ako nag-umpisa. So ayan, so bakit location? Syempre, nung nabalitaan namin na may solar na itatayo, tapos may COD, tapos yan. Yun po yung perfect place para mag-invest kayo. Bago po kayo bumili ng unit, mag-research po muna kayo kung ano ba yung mga future na itatayo sa surrounding area ng bibili nyong property. Kasi doon kayo mag-base ng bibili nyong property. For example, ngayon, bibili kayo ng property. So, makikita nyo po yung additional na hotel na naman. Yun nga yung Resorts World na Westside City. Tapos madami pang mga hotels na itatayo. Yung Resorts World, syempre po, casino hotel po yun. Tapos, di ba yung Okada? Ayan. So, may na yung Pilipino din. Di ba? Yung na yung Pilipino, hindi ko lang alam kung anong project nila na talagang target doon. But, it's government-owned. So, pansamantala po yun na COVID facility. Yung mga nagko-quarantine or hospital, ganyan. Tapos, balak nilang maglagay doon ng parang drive-thru na vaccination. Tapos, ano pa ba? Yung Ayala Malls, yan. Bigla silang nagtayo, dyan, di ba? Naglagay dyan. Tapos, meron pang park. Yung Parkal. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation. Yan. Nandun naman yan sa tapat ng Soler. Yung on the way, papunta ng Soler. Nandun siya. So, yun. So, madami siyang future project. So, dito po talaga magandang mag-invest. Unang-una, bakit dito? Kasi, yung employment nandito. Siyempre, maraming hotel sa surrounding, madaming employment, 'di ba? Na kailangan. So, nakaka-attract ng mga foreigners. So, kaya maraming mga Chinese dito kasi nga po, nagtatrabaho sila sa casino or Pogo. Or yung iba naman, may mga restaurant business. Pag nakauwi kayo dito, majority po ng mga restaurants dito, Chinese. Ayan, dami-dami. Ayan, so importante po yung location natin. Pangalawa na lang, para sa akin pangalawa na lang yung presyo. Kasi ganito yan kung bumili ka sa isang location na liblib, tas konti lang yung difference, kunyari 1 million difference lang siya, or 500,000, tas pag pinarenta mo naman, in 2 years, 3 years, mababawi mo na yung, kunyari 1 million yung tinaas, 1 million yung lugi mo sa isa, so mababawi mo rin yun, diba? Tsaka, pataas ng pataas yung value nung property mo. Ayan. So, dahil ngayon nagka-COVID lang, hindi masyadong maganda, pero I think na nararamdaman ko na matatapos na to. Tapos, gumaganda po yung renting dito, dumadami sila. Although, ganun pa rin yung price, 25,000. Pero at least, lahat narerentahan. So, maganda pong panimula. Ayan. So, huwag niyo pong kakalimutan ang location. Mag-research po kayo. At saka, kung worth it ba yung babayaran nyo sa location na yun.
Ayan, so ayan guys, natapos na naman tayo sa ating tour today at sa ating topic for today. Thank you guys for watching at saka sa mga may turnover pa po dyan dito sa Shore 2S, basta any MAUA area po, mag-PM lang po kayo sa akin, isend niyo po sa akin yung NOA ninyo or yung Notice of Acceptance. Ayan guys, thank you guys for watching and please don't forget to subscribe to my channel.